Yo, what's up, men? Nirvana, MB na naman nga pala to. Ang reviewer na wala ang tira, men. Kilala nyo na, walang iba. Kundi ako lang yun. At kung di ka pa nakasubscribe, men, click mo na yung subscribe button dyan sa Gedli para at least, men, updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction videos, men. Katulad nito, men, ito. Special Beanie Monday episode. So, ito, men, interview ulit or semi-podcast, no? Interview. Ito naman kay Beanie Gwen, men, dito sa OG Diaz, ano ba yun? Anong title nung ano niya? Listen ba yun? Basta yan, men, ispatan natin to, men. Ito yung parang kwento or storya, men, ng mga pinagdaanan ni Beanie Gwen, men. Ito yung masasabi ko, men, ang bias ko si Gwen, eh. I don't know kung hindi, alam ko, men. Hindi, I don't know. Alam ko kung bakit ko siya naging bias kasi yung the way she rap, men, iba rin. Trip ko yung ano, men. Trip ko yung mga rap din ni na anong pangalan nito? Ni Stacy. Pero men, for some reason mas trip ko yung style at yung anong tawag, delivery ni Gwen. Kaya pagdating sa rap, siya yung ano ko, men. Siya yung bias ko. At ito, men, iispatan na natin to. Dami ko pang sinasabi. Sana'y maging maayos kayong palagi dyan at mag-iingat kayo palagi. Mga tropang Blooms, men. Magandang Monday sa inyo dyan. Let's do this. Gaano ka na-apektuhan doon sa People versus Food vlog na yon? Nakaka-affect po talaga siya. Wait, continuation pala to ng People versus Food, men. Like, lahat na nakahalungkat, na-judge ka na ng lahat ng tao, maarte ka sa pagkain, mahirap ka lang naman noon. Yan na nga. Mula nun, binabash ka na maramot ka basta pagkain, Patay gutom. matakaw ka raw, patay gutom ka. Yun nga. So, ano ba talaga, Gwen? Totoo, ewan ko, iba yung gutom ko dun sa loob. Buti pa to si Iba yung gutom ko sa Sheena, loob. walang nabago. Kay Gwen may nabago. Ang laki ng pinagbago ng mukha. Mm. Kumain Gusto ads. ko talaga tumaas pa yung ilong ko. Nakaka-conscious na minsan gumalaw po. Para kaming robot talaga. May Matik character yan. development na ba si Gwen? Tingin niyo po. Kung may sasabihin ka sa akin masama, tatapakan mo ko, papatapak lang ako sa'yo. May lumalabas na may buntis sa Bini. Ayan na Gaano naman, katotoo ito? continuation na Pag naman, open men. ko, ganun pala siya kalala. Inaamin ko naman. At kasama po natin ngayon, exclusive po ito ha, ang isa sa mga miyembro ng Yes, BINI, sir. ang lead vocalist at ang lead rapper ng Lead sikat na rapper, grupo, men. si Gwen. Hi, Beanie Gwen, let's get it. Good evening po. Diyos, Gwen, hindi ka ba makapaniwala sa success ngayon ng BINI? Hindi pa rin po. Kasi parang up until now, na-stuck ako dun siguro dahil ang bagal nung takbo nung panahon nung pandemic. Pandemic parang days. ganyan, hindi pa rin ako makapaniwala. Well, Nandun pa rin ako. Nandun ka pa rin sa pandemic. Bakit? Opo. Ano ba si Gwen nung pandemic? Yun po, na-lock in kami for training. Tapos Okay. sobrang hopeless pa namin kasi starting po Tapos walang franchise yung ABS. Ako personally, parang nagda-doubt pa ako before sa girl group. Kasi parang dito sa Pinas, di ba po, hindi pa sobrang accepted yung girl group. In general, yung groups, di ba po, parang hindi pa siya ganun ka ano dito. So, dati parang ginagawa ko na lang yung Oh, men, tama yung tama dito yung observation, men, ni Gwen na hindi pa ganun ka, kumbaga kadami ulit or kameta ulit yung girl group. Kasi sa pagkakatanda ko, men, yung pinakahuli ha, since na mga Blooms, ako na yung tito nyo. Parang, ang natatanda ko, men, parang pinakahuli na yata yung yung Sex Bomb. Tapos, yun nga Sex Bomb lang ang naalala ko. Viva Hot Babes naman, hindi siya ganun na parang girl group na. Yung sa Sex Bomb naman, kumakanta rin, sumasayaw. So parang yun yung pinaka-last. Tapos sila na yung sumunod. Sila rin men talaga yung nagano Kumbaga, sila rin yung nag-pave the way dun sa mga next generation din ng mga ng mga artists. Though, sobrang babata pa talaga ng BINI, men. And yet, men, nandun pa rin sila sa top. Tapos, men, probably, men, talagang
full support din sila dun sa mga up and coming men kasi syempre sila na yung nasa top men. So definitely magbibigay din ng flowers sila men dun sa mga susunod na generation. Tuloy. Dapat kong gawin pero honestly parang nagda-doubt din ako before. Parang bagal lang ng panahon kasi pandemic, di kami makalabas. Oo. Yung routine namin paulit-ulit lang buong araw, buong taon. Paano ka nakarating ng Maynila? From Daraga, Albay? Nag-audition po ako sa Star Hunt Oo sa nga Naga, pala, no? hindi po sa Albay. Though, Ano nga pala to? Bicolana, no? Ano pala to men? Si Madi. Shoutout dyan sa mga tropa nating mga padi dyan, mga madi dyan men. Shoutout sa ating mga Uragon. Meron ding audition sa Albay pero hindi po ako na-audition doon kasi nauna yung Naga. Akala ko wala ng audition sa Albay. So, nung nag-Naga, dumiretso na ako Naga. Mag-isa lang po ako for PBB yung sinalihan ko po. So, PBB rin pala siya. PBB ka, hindi ka Bini. Po, doon ako sa Apuli. PBB muna. So nga, ikaw yung matakaw dun sa grupo. Lead Sa rapper. housemate. Oo. Ba't Yes. ang takot-takot ni Gwen pero ang payat-payat? Kaya nga yun nga rin yung problema ko. O mabilis ang metabolismo Metabolism mo. ko po. Kahit yung mga kapatid ko po, gang talaga Oo, oo. Kaya talaga po kami. Alam mo, nung naging Bini Gwen ka, doon nila hinanap yung history mo. So, natagpuan ng marami na ito yung dating sa PBB. Oo. Tapos, mula nun, binabash ka na parang maramot ka basta sa pagkain, Patay gutom. matakaw ka raw, patay gutom ka. Yun nga. So, ano ba talaga? Patay gutom, matakaw. Grabe naman men. Kumbaga, meron ng mga tao talaga men na hindi siya in a way na patay gutom. They are just enjoying the food men. Tapos kung ikaw din men, alam mo kung paano pahalagahan yung pagkain sa hapagkainan men. Talagang uubusin mo yan men. Ako ganun men. Depende sa atin men kung paano tayo pinalaki. Ako ganun men. Hindi ka pwedeng magreklamo, men. Kung ano yung nasa hapagkainan, men, yun ang kakainin mo, men. No question asked, no. Pwede ka na mag-request sa mga susunod na pero hindi yung pag nandiyan na, men, yan lang yung pwede mong kainin. Ganon, men. Kung yung disiplina at yung pagiging grateful, men, kung ano yung meron. Parang ganon, men. Tuloy. Gwen. Hindi ko rin alam. Kasi sa PBB parang, di ba po, medyo din sa, mentally, kulong ka, yung food, limited, ganon. Wala nagutom lang ako. Binalikan nila yung sa PBB, ko nakikita yung mga clips ko, ina-up ulit nila. Oo. So, ibig sabihin, nag-interesado sila sa'yo. Kaya nila ina-up kahit parang in a negative way. So, nung binabalik yun, anong naramdaman mo? Parang gusto ba nila akong sirain? Gusto ba nila akong ibagsak? Well, sa akin naging obvious naman po siya agad na, yung mga tao talaga, hindi lahat magugustuhan ka po. But Yes, ako sir. kasi honestly, medyo naka-move on na rin po ako dun sa issue before. Kasi ina-up na nila yung sa PBB, which is, tapos na rin ako magluksado nung paglabas ko ng PBB. Tinatry lang nila i-connect dun sa issue ulit ngayon, yung sa street food po na. Which I don't get din kasi, di ba, parang iba naman yung kinain ko dun sa street food. Na-up yung sa, tinapay ko. Kasi yung sa PBB, matakaw ka, parang patay gutom daw tong si Gwen, tapos biglang ikinonect nila dito sa people versus food na parang ang arte-arte mong kumain ng turon, na parang sanay ka sa turon without sugar. Oo, sanay talaga po ako sa turon na walang sugar. Kasi as in, alam to nung lalo kong taga Bicol po. Mostly yung mga, hindi ko nila lahat kasi syempre iba-iba pa rin. Pero mostly talaga sa Bicol, lumaki akong walang sugar yung turon. Yun men. Yung ibang mga mambabash, yung ibang magsasabi ng ganito, ganyan, depende pa rin men sa lugar. Depende pa rin sa meta ng lugar. Hindi porke men, ang meta sa Maynila, yung turon is may sugar, is ganun na sa buong mundo, ganun na sa buong Pilipinas men. May mga variants, kumbaga, may mga versions tayo. Depende sa lugar. Katulad sa Bicol at Quezon Province, magkadikit lang naman yan. Pero sa amin, specifically, ang turon sa amin ay merong anong tawag dito? May sugar. Pero sa Bicol daw wala. So,
Yun, depende na lang din sa lugar. Pero hindi ko sure hindi ko kasi maalala. May ibang klase kasi yung turon eh. May iba pang turon na hindi ko maalala kung basta yun. Basta sa amin meron. Pero ito pinakita dito, men. Turon to na walang sugar. Pero magluto talaga. Actually, nung bakasyon namin, last time po, sa ibang lugar ako, hindi sa mismong lugar namin sa Bicol, pero Bicol pa rin. Bumili pa rin yung yung mga tito-tita ko ng turon. Wala pa rin sugar. Sabi ko, di ba? Tama, wala talagang sugar yung turon sa Bicol. Yun po yung kinalakihan. Kung nasanay ako, tapos nagulat ako. Turon na walang sugar, pero dapat malambot ang saging. Malambot yung saging. Para yung saging Oo, mismo tama. yung matamis. Matamis. Yung ganun. Yun, men. Yun din. Tama yun, men. May mga ganun, men. Ako, men, kahit ako, men, hindi ko, yun na nga eh, yung meta sa amin, di ba, men, yun na nga, tama, magandang punto yun. Sa amin, men, ang turon is may sugar nga. Tapos, men, dun sila bumabawi, men, sa sugar, dun sa pagpiprito nung turon. Kasi, men, minsan, or madalas, men, yung saging, hindi siya yung hinog, yung parang bubot pa lang. Parang ganun, men, na hindi pa siya ganun katamis. Hindi pa ripe, men, na parang pinilit lang kasi kailangan magbenta nila araw-araw ng mga saging na ganun, na turon. Yun, men. Maganda yung sinabi nun na. Pero hindi naman laging ganun yung pagkakataon, men. Kasi syempre, men, merong mga nagtitinda, men. Iba-iba naman yung nagtitinda. So, usually sa amin, yun, may nag-uuli na nagtitinda. So, may mga times din naman na suabe, men, solido, may matamis na yung yung may coating na sugar, tapos matamis pa yung saging mismo, men. Siya sa amin po. oo. Di ko alam na mostly. Meron ganun talaga. May ganung turon. Siguro okay na yun sa iba, no? Yung ang arte naman ito, turon without sugar. Okay na yun. Yung iba, hinanapan ka pa ulit. Yung pagbigkas mo ng turon. Nadala Sa lang English po. na English. Pasensya na po kasi hindi ko alam yung English ng turon. So, napaslang na lang tayo nung Nadala tayo sa emotions. Yung kausap namin, di ba? Nag-i-English din. Alam nga naman, sagutin po ng Tagalog. Bakit Inglesera ka ba nung araw pa? Hindi naman po. Kasi nasa ibang bansa po kami nung time na yon. Oh. Tapos yung nag-i-interview, syempre kailangan mong sabayan Sabayan, po. men. English siya. Alam nyo ba guys, bago talaga kami pumasok, as in, tinatry namin i-prepare sarili namin. Kinakabahan din kami kasi paubos na yung English namin buong tour. Ang tagal-tagal po ng tour namin. Tapos buong araw na yun, ang dami na rin namin shoot. So talagang kaya natin Pagod po na. kami na lang nagtutulungan. Oo. Pinupush na lang po talaga namin yung content din. Gaano ka na-apektuhan dun sa people versus food vlog na yon? Well, ako po kasi naturally, tinatry ko, best ko na wag magbasa. Kasi, hindi ko din talaga in-expect na ganun pala siya lumala. Kasi nasa bakasyon kami nun actually nung lumobo yung issue na yun. Sabi ko, pag-open ko, ganun pala siya kalala. Pero yun, minsan hindi mo mapipigilan sarili mo magbasa. So, titingnan ko mga tropang Blooms yung kung ilan yung interview dito kay OG Diaz Inspires. I-check natin kung few members na ba or lahat ba ng members na interview niya. Tapos, men, probably maiispatan natin yun. Gusto kong i-next yung people versus food yung tinutukoy para at least magkaroon ako ng insights, men, kung ano talaga nangyari doon, kung maarte or kung ganito or kung hindi naman talaga, men. Alam mo yun, dapat kasi, men, dun sa mga manonood na nagsasabing ganun, papanoorin mo syempre, men, yung buong video kasi yung iba, men, china-chop-chop. So, yun yung pangit naman nun. So, para bigyan natin ng fair judgment, men, papanoorin natin yun soon. Affect po talaga siya. Like, pagbago, syempre yung emotions, bago yung sa'yo, na-up ulit yun sa PBB ko, ganyan. Lahat na nahahalungkat, na-judge ka na ng lahat ng tao, maarte ka sa pagkain, mahirap ka lang naman noon, tapos ngayon nag-iinan, gano'n na yung mga sinasabi po. Parang masakit po siya, pero feeling ko mas nasaktan ako nung na-affect na rin yung family ko, yung ibang relatives ko po. Tapos sinasabihan ko na lang sila na wag na lang masyadong basahin kasi syempre hindi sila sanay sa mga ganong nababasa. Kahit yung mama ko po, hindi po siya talaga nagpapatuloy or sumasagot. Pero nung time na yun, na-feel ko na dun siya pinaka-affected out of all na mga bashing sa aming bini po, especially. Oh, men, no? Usually, men, yung mga magulang natin or yung mga mahal natin sa buhay minsan, lalo sa mga ganito, men, sa gantong klaseng, men. Kumbaga,
mako-consider nating high profile pagdating sa industry, sa entertainment industry, kasi sila yung nandun sa top ng P-pop, ng girl group, men. Definitely, men, yung mga mahal sa buhay yung maapektuhan, at hindi nila maiiwasan yun, men. Kasi syempre, men, social media ngayon, sobrang kalat na, men. Facebook, YouTube, Instagram, lahat na ng ano dyan, men. Lahat na ng, kumbaga, ng issues is makikita at talagang maapektuhan. Pero ang kagandahan nga lang dun, men, kumbaga, syempre, as ito na nga mismo si Gwen, definitely, men, sinasabihan din niya yung mga relatives niya, immediate family niya na, yun nga, wag na pumatol dun, men, kasi mas kilala nila yung anak nila, mas kilala nila yung itong si Gwen. So, definitely, ano lang yun. Kumbaga, kasama talaga yun, men, package yun, sa pagiging sa pagiging artist mo, sa pagiging sikat mo, men. Na talaga yun dun. I think, kahit sino naman, men, na pinakasikat sa buong mundo, men, may mga ganyan at may mga ganyan. Ultimo nga, men, yung kapitbahay mo lang na, alam mo yun, na normal lang, may mga ganun din. 'Di ba? Yung social media, syempre, meron din mga inggit, mga ganyan. So, definitely, may mga ganun talaga. Sa akin. Naapektuhan yung mama mo. Paano siya naapektuhan? Nagalit ba siya? Gusto niyang sumagot? Gusto niya po talagang sumagot. As in, actually may ibang post siya talaga sa social media niya. Tapos, may mga ibang kakilala din kasi na sila din mismo yun. So, nakikita niya po. Mhm. Siyempre, doon tayo ma-hurt pag Oo. di ba, kakilala po natin. Tapos, Oo. sila pa yung nagkaano sa'yo. Sila pa yung nagfo-forward nung Yun yung sobrang nangyayari talaga, men, sa totoong buhay, no? Yung mga, minsan yung mga kapitbahay mo, yung mga may ayaw sa inyo, dun sa lugar na yun, dun sa bayan na yun, no? Sobrang nakakalungkot din in a way na, syempre, men, kumbaga, maging proud ka kasi bini, men, lumalapag sila sa international scene. So, kung kabaranggayin mo sila, men, dapat, alam mo yun, instead na issue yung iba to mo, men, i-repost mo na lang yung mga performances nila sa ibang bansa, mga ganun, men. Makiisa kami dun sa unity, men, ng P-pop, kumbaga. Instead na, yun nga, puro issue yung ibabato mo para sa views, para sa masiraan. Minsan ganun, sobrang pangit na mentality nung ganun. Hindi, alam mo yun, na parang, hindi siya healthy, at dadalhin mo yun sa, maiipasa mo yun, sadly. Sometimes yung mga ganung negativity, men, maiipasa mo sa anak mo, sa apo mo, instead na parang, alam mo yun, bigyan mo na lang ng positibong enerhiya, men. Parang ganun, men. Puro ka na lang dapat doon sa mga positibo at nakaka-healthy, men, nakaka-healthy ng mind, mga ganun. mga bad comments. No po, dun siya talagang na-trigger din siguro po. Lagi ka rin nanonominate dahil sa katakawa. Yes. Yes. Pero ang payat nga, no? Sobrang takaw mo Well, talaga. malakas po ako kumain. Na hindi ko rin alam bakit kahit ngayon hindi ako tumataba. Pero opo, malakas po talaga kumain. Inaamin ko naman. Malakas po ako kumain. Hanggang ngayon naman po. Ano nga lang yun, men, no? Yes, malakas siya kumain. Pero I think, sobrang balance lang din nun. Kasi, men, sobrang hirap naman at sobrang nakakapagod yung trabaho talaga nila, men. Doon pa lang sa practice, men, kung paano sila mag-grind every single day, men. Hindi natin alam kung gaano kahirap yun. Pero doon pa lang sa mga videos, doon pa lang sa mga interviews na katulad nito na ini-explain yung mga nangyari, yung kung gaano kahirap nagsimula, doon sa training, Korean training, men, nakikita natin sa YouTube kung gaano yun kahirap na paulit-ulit, men, na masusuya ka. Parang ganun, men. At talagang men, kahit dapat lang na kumain ka ng para sa energy mo. Kasi, men, mauubos din yon yung energy mo na yun kasi sobrang hirap nga, men, ang training. Meron ka bang pinagsisiyang nagawa mo sa loob ng bahay ni Kuya na sana hindi ko to ginawa? Hindi ko rin po alam anong meron sa akin. Kaya ko namang tiising wag masyadong kumain. Pero totoo, ewan ko, iba yung gutom ko dun sa loob. Iba talaga. Ano pa
ba? Siguro yung pagiging tahimik ko po. Well, hanggang ngayon naman tahimik ako. Pero before, mas malala pa po ako. Kung ngayon introvert ako, parang mas malala ako before. Like, kunyari, kung may sasabihin ka sa akin masama, tatapakan mo ko, papatapak lang ako sa'yo. Ganon. Siguro yun yung regrets ko na kulang ako sa pag-speak Tapang. up o tapang. Ganon po. Hindi ko napagtanggol yung sarili. At isa pa sa dahil si Bini Sheena ay kasama mo rin sa PBB. Ayun. Oo, parang naikumpara yung mukha. Kasi namin. sabi, buti pa to si Sheena, walang nabago. Kay Gwen may nabago, ang laki ng pinagbago ng mukha. So tinitingnan ko ngayon kung may Yes. nabago sa mukha. Meron ba? Tingin niyo po. Wala po, talaga. Tito Ogs, kasi 43 kilos lang ako. Ah. Tapos sabi nila, 43 kilos ka, tapos ang takaw-takaw mo doon. Hindi, kasi tapos Napansin ko dito, men, kung may nabago man dun sa mukha niya, I think hindi siya to the point na yung yung iba mami-misinterpret na baka nagparitoke ganun. Pero I think nung pinakita dun yung picture nung nasa PBB tapos dito, I think na-enhance yung lang niya eh. Kumbaga, possibly dun sa training, dun sa pagsasayaw, dun sa, anong tawag dito? Parang mas nagiging slim siya eh. Medyo chubby yung ganun niya eh. I think yun yung sinasabi siguro nila na pinaritoke daw. Na I think naman para sa akin, personal take ko is dahil pumayat lang siya, mas naging lean siya. Though payat siya doon sa PBB, pero dito men sa tingin ko mas naging lean pa siya. So yung mga fats niya siguro dito sa face, fats niya doon sa noo, nawala lang. Kumbaga parang lumitaw lang yung jawline niya. Parang ganun men. At yung kilay niya, hindi naman natin makukonsider na pinaritoke yun, syempre. So, medyo dito, napansin ko, yung kilay niya doon sa PBB, medyo maliit siya na parang paano na dito. Pawala na. Dito, medyo medyo makapal. So, parang ganun, men. pa nila, nagpa-Jotox, nagpa-ilong daw ka ng panga. Sabi hindi po, nagpa-bawas. Kasi Nagpabawas. parang chubby cheeks po ako before. Okay. Hindi naman ako against sa Oh, ito, men. May balik natin ng konti. nagpa-Jotox, nagpa-ilong Jotox. daw po. ka ng panga. Sabi hindi po, nagpa-bawas. Kasi Nagpabawas. parang chubby cheeks po ako before. Okay. Oh, ito, men. Kita nyo, men. Dito nga, siya, men. Chubby siya, men. Pero, tingin ko lang dito talaga, men. Dahil sa training, sa hirap ng Korean training, at saka nung training as para maging P-pop, men, nung pandemic, mas naging lean siya, men. Tingin ko lang. Yung ilong niya dito, same lang din naman. Parang pag naman nag-diet kami, papayat din yung ilong mo eh. So parang ganun, men. Wala eh. Same lang din. Pinalin lang siya eh. Pinapayat lang naman siya eh. O yung kilay niya dito, same lang. Same yung kapal. Yung mata niya, ganun din. Lang, men. Mataba lang siya dito. Chubby lang yung yung chick. Hindi naman ako against sa actually. Minsan sabi ko, ay, what if magpaano din ako? Gumaganon nga ako minsan. Hindi naman ako against sa mga retok. Oo. Pero, yun nga, hindi naman po, sa ngayon hindi pa po talaga ako Bakit hindi ka naman ganun kaputi nung nasa PBB ka? Kasi Ito. po, from province, fresh from province Mhm. ako nun. So, medyo mas morena pa Morena. po talaga ako. Tapos, Okay. ewan ko, sabi kasi kapag taga-probinsya, kapag nandito ka na sa Manila, yung tubig daw dito Makakaputi. Totoo ba? Opo, tapos sabi ko, kasi kahit yung tita ko nagtanong last time, di ka talaga nagpangos. Sabi ko, ay naku, yung tubig dito nakakatangos na rin ng ilong. Sabi ko na. Kasi pag galing kang Manila, kung ay taga-probinsya ka, tapos galing ka Manila, pag uwi mo ng province, pumuti ka na. Pero totoo po, promise, nakakaputi nga yung tubig dito sa Manila. Oo, men. Paano hindi totoo yung puputi ka sa Manila? Yung ako, men, tumira ako sa Manila for short time lang. Siguro mga nung nag-OJT ako sa Manila, mga 2 to 3 weeks, men.
napansin ko yun, yung difference from Manila doon sa amin sa province sa Quezon. So, pansin ko, men, naaamoy ko yung tubig, men. Tubig sa Manila, men, amoy parang Clorox ba yun? Ganun. Syempre, men, talagang pag mataas yung content nung panlinis kasi ng tubig yun eh. Yung may content talaga yun. Tapos, talagang pag malakas yun, syempre, men, ka talaga yung balat mo dun, pupusyaw, kumbaga. Pero kung nasa probinsya ka namin, katulad ko, nasa isla pa ako, so napapalibutan ng dagat, ang init talaga, men. Manila. Tama. Hindi po ako nagpapaputi. Never ko naging I goal mean, talaga. yung collagen or drip. Kaya nga, hindi ko siya goal talaga na pumuti ako. May effect before yung tubig na medyo pumuti din talaga ako compared nung sa PBB. Pero ngayon nga, parang nag-stop na rin. Baka din po, yung sa hair color ko. Yan. Tapos natuto na syempre mag-ayos, mag-outfit. Ayan. Tsaka yung mga lotion, Tsaka po sa men. PBB, hindi ka naman po talaga makakapag-ayos masyado kasi may restrictions din sa mga dalang makeup, ganyan. Tapos, Tsaka nasa bahay ka lang nasa bahay ka lang, authentic lang, ganyan. Bagong gising, di ba? Oo. Mataba ka noon sa PBB. Ngayon ka lang pumayat ng ganyan. Well, payat naman po ako before, pero sabi nila pag bata ka, mas chubby cheeks, especially sa mukha. So parang mas napansin ng tao yung sa mukha ko siguro. Kasi yung katawan ko nun, payat din naman. Tapos, baka dahil yung baby fats gano'n. So yung cheeks ko, hindi pa defined nung time na yun po. Ngayon, though feeling ko mas pumayat ako ngayon, sama yung mukha ko, siguro sa sa edad. Mas naging define yung gano'n. So, Yung ilong mo. Matangos ang ilong mo, ha? We po, totoo ba? Hindi po. Tanong, pag naka-side view, sakto lang. Hindi nga siya sobrang taas eh. Nano-nose line. Sa nose Nose line. line po. Ayan. Kahit makeup artist namin, ang gagaling. Sobrang galing nila. Ayun, sa nose line. Pero tama pa, naka-side view. Di naman po siya yung sobrang taas. Pero thank you kasi compliment. Sige, thank you po. I take it as compliment. Kasi, na para napagkamalang ka kasi nagpa-enhance. gusto ko talaga tumaas pa yung ilong ko. Bakit hindi nyo ginagawa? Parang normal na ngayon yun. Sa ngayon po kasi okay naman kami sa itsura po namin. So, and sa management, depende din po sa kanila. Kasi they also think na mas okay na i-enhance lang through makeup yung mukha namin sa amin. And okay naman po talaga. Honestly, okay naman po ako sa ganito. Meron ding ibang nagko-comment na parang iisa lang daw ang boses niya. Parang meron pa nagsabi, boses Kiki. Ay. Ang Dini. Ay, may boses pala yun? Meron ba kayong na-encounter na gano'n ng mga Comments? Opo, nababasa ko po. Oo. Na So, tunog para-para how do you daw take kami. it? Yung okay lang sa inyo na Okay lang po. I mean, opinion nila yun po eh. Tsaka, hindi talaga kami magkakatunog. Ewan ko, parang hindi naman kami magkakatunog. Baka gusto lang. Char. Okay. Mahirap bang maging isang Bini member sa mga panahon ngayon? Opo. Ngayon sikat kayo, tapos kada kilos nyo ay may masasabi yung mga tao. Mahirap? Mahirap po, sobra. Lalo personally, ako sobrang introvert ko and private talaga akong tao. Well, parang ang cliche niyan kasi nasa showbiz, ganyan. Pero very private ako. Sa amin pong Pero in fairness dito kay Gwen, nung sinabi niyang introvert siya, ang tingin ko dun sa tsura niya, mukhang hindi siya introvert. Parang ganon. Tapos yun pala, in reality, introvert siya. Ito nga ang parang, ito yung parang misconception ko kay Sheena naman. Akala ko si Sheena yung parang introvert, man. Kasi parang, nadikit ko na yung niya na lagi ko sinasabi na parang si Sarah G eh. Di ba si Sarah G parang kumbaga tahimik lang, mga ganon. Pero kabaliktaran naman siya ni Sheena. Si Sheena yung naman, yung makulit, tapos parang kengkoy na masayahin lang, parang ganon. Pero ito pala, introvert pala. Hindi ako hindi nagpo-post, ganyan. Ako nahirapan po talaga mag-adjust sa ganitong setup, lalo sa ganitong work nga konting kibot mo ka. Parang nakaka-conscious na minsan gumalaw po. Naramdaman niyo na parang, teka,
tao pa ba trato nila sa amin o robot? Ganyan. Meron ba kayong ganyan? Yes, parang naging linya po namin yan. Na? Na para kaming robot talaga. Kasi sa work, parang sunod-sunod din. Tapos hanggang kahit sa labas ng work, lumabas ka sa mall, ganyan. Parang laging nakatingin sa yung mga tao. So di po maiiwasan na naiisip namin yung mga ganyan. Sinasabi nila na parang, walang ginagawa ang management ng ABS-CBN to defend them, to sue the people na sobrang below the belt ang mga tira sa BINI. Paano mo i-describe yung management? Nararamdaman niyo ba yung kanilang malasakit, depensa sa inyo? They give us the best support system po talaga, yung management namin. Like kahit yung sa life coach, mayroon kaming ganon. So every time may issue, may mga session kaming ganon. Sobrang supportive po nila. Tsaka siguro hindi lang naaano ng mga tao. Siyempre di naman agad-agad yung mga ganyan process po. So baka sabi nila na hindi men. Usually kasi, men, pag syempre, men, hawak sila ng ABS-CBN, men, at hindi hahayaan yun ng label na basta na lang sila ganunin, especially pagdating sa mga legal battles, kumbaga. Syempre, men, definitely, hindi nila gustong i-out yung mga behind the scenes na nangyayari when it comes dun sa legal battle. Kasi mas gusto nilang ituon yung energy doon sa performance, doon sa pag-bloom pa ng BINI. Parang ganun men. Kumbaga proper lang din, PR, na to the point na mas iiwasan mo na lang yung mga issues instead na magtuon doon sa issues. Doon na lang sa mga concert, doon na lang natin ituon. Though meron yan mga behind the scenes na na mga legal battles. Katulad nung last week na inispatan natin, merong parang kinasuhan or something yun. Magalaw, pero meron naman talagang actions na tinitake ito. Yung management for that. So kung hindi ka BINI ngayon, ano si Gwen? Ay, gumraduate na yung mga kasama ko eh. Po, siguro mag-FA po ako kung hindi ako BINI. Yun yung ipupursue. Flight Or kaya attendant, model. no? Ayun. Dahil sikat na ang BINI, syempre iniisip nila, yaman na nila, ano kaya na-invest nila? Ano na na-invest ng isang BINI Gwen? May nakuha na rin naman po akong lupa po sa Bicol. Tsaka nung last year, bahay at lupa po. Doon din. Hindi po. Dito na. Dito At least, di ba? Tapos, Kailangan ano pa ang nagawa ng mga kinita ni Gwen? Nakapag-support po sa family talaga and nakapag-provide for myself. Ayun, yung mga utang po, nabayaran na namin. Oh, totoo ba? Opo, nabaon po kami sa utang kasi before. Lalo nung bago ako mag-BBB. Ikaw na lahat ng bayan. Pakunti-kunti po yun pa kasi syempre yung BINI di naman agad nandun. So, ginamit ko lang yung allowance ko noon po. Hindi naman ganun kalaki yung allowance ko, pero alam niyo po, hindi ko alam kung alam ba to kahit ng girls, pero yung ano ko noon, bank account ko, yung card ATM? ko, oo. Na doon pinapasok yung pinahawak ko pa sa mama ko para siya yung may magamit yung kahit half lang kami. Tapos nung time na yun, need ko rin mag-invest for phone kasi yung mga content, syempre kailangan okay yung quality. So nag-installment ako ng phone, tapos yung kahati nun kay mama. Ganun, grabe talaga. Pero wala, yun, pakunti-kunti. Hanggang sa makarecover po kahit papano talaga. So kasama mo na mama mo. Sa ngayon po, umuwi pa rin sa Bicol kasi parang hindi niya maiwan yung bahay. Kasi si Papa pa po yung nagpaganda din pa before. So parang sabi niya, hindi niya kayang iwan. May sentimental value yung bahay. And yung mga kapatid mo, nandun lahat? Hindi naman na po kasi yung iba nga po may family na. Pero meron pa rin po ako 2 kapatid po na doon pa nakatira po sa bahay sa Bicol. Kasama ni Mama. So tuwing kailan ka lumuluwas sa Bicol? Nakakauwi naman po ako during holidays. Yan po. Tapos kahit random, basta kaya ko umuwi. Pag miss na miss ko na yung Bicol. Yun, umuwi po kahit 2 days lang yan. Lumilipad po talaga ako. Namimiss mo rin? Opo, sobra. Kasi syempre doon ka lumaki. Iba talaga yung yung hangin. Yung hangin, feeling. no? Pag gumising ka ng umaga, nandun ka sa bahay mo talaga. Diba? Iba pa rin yung feeling. Anong narinig mo sa mama mo? Ngayong sikat na ang BINI at isa dun sa BINI anak niya.
ano po, sobrang proud po ni Mama. Well, sobrang ano naman namin, like open and close naman po ko ni Mama. Ano talaga siya, very supportive naman siya ever since. And sobrang proud po niya sa akin. And she's very happy po. And even your brothers. Opo. Tapos parang pansin ko, after nung Bini, parang mas naging close pa nga kami. Talaga? Yung family ko po. Kasi Oo. baka dahil before, ang dami ng, alam mo yun, daming problema sa buhay. So parang masyadong naging busy kami na paano namin masasurvive to. Ganon. Masyado kami nag-focus doon. So, at least nung nasa Bini, yung distance, yung pagkamis, yung, di ba? Parang, ano pala siya, mas nakakapag, Bond. pa-solid kahit pa paano. Oo. So, bago ka nag-PBB, ano ang buhay nyo? Sobrang hirap po talaga ng buhay namin po. As in, kasi si Mama, single mom. Tapos, bata pa lang po, 4 years old. Nawala na po yung papa ko. So, kami, umasa kami sa pension. Oo nga pala, men, no? Isa nga pala rin siya sa sa mga ganong senaryo yung napagdaanan. Men, alam ko si si Stacy rin eh. Parang pinalaki rin siya ng single mom niyang solid na sumuporta sa kanya. Pero sobrang kaya naman men ganun na lang men kamahal ni Gwen yung mother niya para yon bigyan ng sariling bahay or pagandahin pa yung bahay and ibigay men bumawi men no ganun naman tayo men as mga anak kumbaga as much as possible men gusto natin bumawi doon sa mga magulang natin doon sa mga hirap na pinagdaanan nila hirap at lahat ng pinagdaanan kung paano ka maitawid sa pag-aaral, paano ka maitawid sa pang-araw-araw na pangkain. Tapos yun, pag nandun kami namin sa kalagayan mo na ikaw naman yung babawi, syempre men, talagang babanatan mo talaga ng solid din. Kumbaga ibabalik mo rin yung flowers men kung paano kayo nagsimula noon at kung nasaan ka na ngayon. Si Mama, nahirapan siya maghanap ng work kasi yung working experience, kasi di na siya pinag-work ng papa ko eh. So, nahirapan na siya maghanap ng regular talagang work. So, Dahil may edad racket na lang. Tapos, syempre, ang dami po namin magkakapatid. So, Ilan kayo? 5 po kami lahat. Bunso po ako. Paano kayo ginapang ng mama nyo? Hindi po, kayo pero- nakapaganda nung nawala ang tatay mo? Hindi po, sobrang unexpected po kasi nung pagkamatay ng papa ko. Okay, so ito pala yun nawala pala yung tatay niya. Rest in peace dun sa niya sa father niya. Hindi ko maalala men kung sinong Bini member yun, kung si Stacy ba yung literally talaga men iniwan. Kumbaga mas matindi yun, mas matinding psychological yun. Parang psychological stress or men pag syempre men pag nalaman mo na ganun. Pero ito pala naman is kumbaga kinuha na siya ng kataas-taasan. Kumbaga, sige, tuloy. Po. Nag-work po siya, tas natulog. Hindi Hindi na nagising. Rico yan, men. Okay. Ano naging work ng mama mo? Or po yung maraket? pinasok niya? Racket po. Racket. Yung mga nagbebenta ng mga gold, ganyan. Or kaya bookkeeping. Kahit ano po. Or kaya anything na pwedeng ibenta. Ganon. Na-witness mo? Opo. Kahit ano-ano na lang. Pero minsan, syempre, malulugi sa probinsya ba? Parang uutangin pa yung mga binibenta mo. So, minsan, nalulugi pa si Mama. So, hindi talaga. Nahirapan talaga kami. So, pinag-aral kayo lahat ng mama niyo? Opo, pero meron sa amin na nag-stop talaga. Need mag-stop kasi hindi na kinaya. So, yung kuya kong pangatlo nag-work. Tapos may mga rin kasi, like may naging batang ama po kong kapatid. So, sunod-sunod patong-patong talaga siya. Hanggang hindi na kami naka-recover talaga din. Daming pinaggastusan. So, paano kayo nadubog sa utang? After mawala nung papa ko, yun din kuya kong sinundan, nagka-appendicitis. Tapos habang inaasikaso niya yung mga, ewan ko, yung sa financial ng papa ko. So, Okay. 2 yung inaasikaso niya. Tapos naging batang ama yung kapatid kong pangalawa. Tapos, naigapang naman ni Mama yung panganay namin. Nakagraduate ng college. Tapos, yung pangatlo kong kuya nag-stop sa school kasi hindi na kinaya financially. So, need niya mag-work muna. Kaming dalawa, sobrang bata pa namin. Tapos, ako ginagawa ko nun sa school, nagbibenta din ako ng ano-anong snacks po. Opo, para lang makabawas dun sa gastos po. Tapos kapag may mga racket, ganyan, inaano ko na rin. Like sa modeling po, ganyan. Nag-modeling ka muna bago ka pumunta doon ng Star Hunt.
Opo, kumakanta-kanta rin po before. Events, graduation or sa school, ganyan po. Mm-mm. Nai-invite pag may mga coronation, ganyan. Pero hindi pa ako bumibirit. Oo. Hindi pa ako magaling bumirit. Pero kumakanta naman po ako before pa. Ano nag-motivate sa'yo para tuparin yung pangarap mo? Kahirapan po talaga kahit itong ini-interview ako sa PBB. Kasi yun po yung tumatak sa akin na parang yung bahay namin nakikita ko throughout the years nabubulok na. Ganon yung gate namin, pwede na makapasok kahit sino. Yung Mm-mm. bubong namin, sinasalo ng planggana. Kung pag umuulan, si mama. Grabe, no, men? Ito, men, ito yung kailangan malaman, men, nung mga nambabash sa Bini kay Gwen specifically. Yung hirap, men, hindi sila, ang Bini, men, hindi sila parang kabuting sumulpot lang dyan, men, at nandun na kagad sila sa top. Yung pinagdaanan nito, yun yung kahit hater ka, men, yun yung mga bagay na parang hindi mo pwedeng i-invalidate, men, yung pinagdaanan nitong taong to, men. At yun sana yung maintindihan at kahit papaano, men, lumawak ang isip ng mga taong puro hindi maganda yung sinasabi dito sa grupo at dito kay Gwen, men. Ito, men, hirap pinagdaanan, men. Kung ikaw basher, men, tapos struggling ka sa buhay, men, it's time to change. Be a change man. Yung pang-ulam parang nafe-feel sad siya kasi yun lang yung napapakain niya sa amin. Yung mga gano'n, yung iyak ni mama gabi-gabi, yung paglilista ni mama ng utang sa notebook niya gabi-gabi. Kaya gusto kong umasenso po talaga kami. Na hindi ko naman in-expect, thank you Lord, na nakapasok talaga Yes, ako sir. sa PBB nang walang kahit ano. Wait, ikwento ko lang po. Kasi nag-audition ako ng PBB. Kahit si mama hindi niya ako nasamahan kasi yung pamasahe ko, saktong-sakto lang talaga. As in, nag-audition ako ng PBB, kahit pambili ng tubig, wala. So, wala akong kasama, nakapila ako, gutom na ako, uhaw na ako. Wala man lang mapag-utusan o mapakisuyuan na kahit tubig lang. Inabot ako ng madaling araw po, ang lamig-lamig na nung pawis ko sa audition. Hindi ko naman po kasi in-expect na makakapasok ako. Okay. Hindi ko in-expect na tatagal ako dun sa audition. So, gabing-gabi na wala akong kain, wala akong tubig. Nung last part na madaling araw na, ang lamig na talaga nung pawis ko. Nanghihina na ako. Tapos saktong-sakto lang yung pera ko talaga. Oh, paano mo nalaman na Ano rin yun, men? Another props din yun dito kay Gwen. Imagine, men, hindi siya taga Manila, men. Bicol ang layo nun, men. Quezon Province, men. Sa amin, from Quezon to Manila, siguro mga 7 hours yun. Kasama na dun yung bangka. Pero Bicol, men, malayo din yun. From Quezon to Bicol, medyo malayo-layo din yun. Siguro, more or less 3 hours, 3 hours or more, siguro. Tapos yun, men. Tapos, struggling pa sila financially. Tapos pupunta ka pa, magre-risk ka pa sa Maynila, men, just to pursue na kahit pa paano, men, tumagos ka either sa singing or sa acting or sa dancing. So, grabe yung risk doon, men. Kaya dito, men, sabi niya, as in, saktong-sakto lang yung pera niya. Baka pinangutang pa siya nung mama niya, men, para lang makapunta doon. pasok ka sa BBB? Napasama po ako dun sa mga last po, yung sa kinakausap na ni Direk. Tapos, hindi pa kasi nakakapag-hotel noon. Tapos, parang yung mga malalayo, parang in-accommodate nila sa hotel. Okay. Actually, may matutulugan naman ako, yung tita ko. Pero sabi ko, ay sige, try ko yung hotel. Para matry ko. Nagkunwari ako, nyari wala matutulugan. Para ma-experience ko yung hotel. O di naka-hotel ka? Nung naka-hotel, first time. Paano yung gutom na Wala, pawis? tinulog ko na lang po yung talaga. Kasi madaling araw na. Wala rin akong pera nun. So, after diretso ng hotel, natulog na. So you mean nag-stop ka sa school? Opo, after PBB, need po mag-stop. Well, na-survive. Yun pa, men. Grabe rin yung ano, men, yung sacrifice nun. Na, kasi, men, sa kulturang Pilipino, men, palaging inaano sa atin ng mga magulang natin, men, na parang mag-aral ka muna. After mo na pag-aaral, kung meron kang passion like sa kanta, ganito, ganyan, tsaka mo i-pursue. So, lagi tayong priority first is yung pag-aaral. Mag-college ka muna, ganito, ganyan. Pero ito, men, sobrang supportive at sobrang naniniwala nung mother niya sa kanya, men,
binigyan siya ng kumbaga ng pass na sige ganito anak, naniniwala ako sa iyo. Nakikita ko yung potential mo dito sa art na to. Susuportahan kita all throughout. Yes, ngayon mai-stop yung studies mo. Pero pag nandun ka na sa top men, pwede mo naman balikan yan. Parang dito men, sobrang hirap nito, sobrang risky nito sa kung tutuusin kasi yung pangarap niya men, sobrang ano nun eh. Kumbaga sobrang hirap niyang maabot. Parang kasabihan siya na suntok sa buwan talaga. Nasisikat siya. Nasisikat ako. Parang ganun. Pero men, syempre, pag naniniwala ka sa sarili mo, passionate ka sa isang bagay, tapos sobrang genuine mo na tao and hardworking ka naman men, talagang bibigyan at bibigyan ka niyan men. Kung para sa'yo rin talaga men. Hindi naman lahat men, kumbaga, hindi naman lahat is yun yung destiny, yun yung para sa'yo talaga na binigay ng nasa taas men. Dito men, sinacrifice muna niya yung pag-aaral para makamit muna niya i-pursue muna niya yung passion niya doon sa art ng singing, dancing or ito sa industry na pinapasukan niya ngayon. So, ano pa yon, sobrang grabe din yon yung risk nun. Ko pa naman yung last year ko po noon, before PBB, na natulungan naman ako ng mga teachers ko po, dun sa grade 10, kasi grade 10 po ako noon. Ongoing yung school, nag-PBB ako. Grade 10 Tulungan naman pa? po nila akong mahabol pa yung Inabot pa niya men yung grade 10 to grade 10, no? So, pampahaba na naman ng 2 years din yung na-add dun. last na mga pasa. Nakagraduate ka pa rin ng Opo, nung grade 10. grade 10. Natapos mo rin naman ng senior high mo. Yes, this year. po. Okay. May character development na ba si Gwen? Opo naman. Siyempre po, growing up, marami na rin tayong matututunan. And naniniwala naman ako na from PBB to ngayon, malayo naman na po talaga. Nung time na yon very young. Alam mo yon parang medyo kulang pa tayo sa ano. And iba pag nasa reality show ka. Iba pala talaga. Hindi ko in-expect and sobrang clueless ko sa industry na to. First time ko lang din naman pumasok. So, ayun. And di ko pa siguro masyado naisip yung mga ano ko noon ginagawa ko po. Pero so much improvement naman na po. Kaya pasensya na po kayo kung matakaw ako nung time na yon. At least hindi ko tinapon yung pagkain. Pero ngayon nag-share na kami. We love sharing. Food unites us. Bini. So, nung nag-PBB ka, paano ka napunta ng Bini? After PBB, yun po, na-evict ako. Pinasok ko dun sa training. Kasi hindi ko po naabutin yung pinaka-start nila eh. Parang tinry lang kami, yung mga ibang housemates na i-train din dun sa Vini po. So yun, akala ko nga for asap-asap lang. Sabi ko, ano bang ginagawa ng mga to? Ginagawa ko lang, pero hindi ko alam para saan. Sabi, para saan ba to? Kasi during that time po, hindi naman for Vini talaga yung project. Kumbaga, ano pa siya, very experimental eh. Parang kahit kami, ano ba to? Para saan ba to? Ganun. Hindi pa sinasabi, hindi pa siya clear na Vini girl group. Ganun. Ano ang ipinangako mo sa sarili mo na hindi na mangyayari sa pamilya mo o sa buhay mo? Hi, maghirap talaga. Actually, recently, parang may mga kinakausap akong mga sa showbiz na, alam mo yon, hingi ka ng advice or kahit sa mga makeup artist, ganyan-ganyan. Chinichika ko puro about investment, mga experiences din nila kasi parang need ko ng guidance. Kasi coming from, poor, hindi naman kami mayaman, walang business at all. So, clueless ako paano ko i-handle yung pera ko. Ayun, ayoko na po bumalik sa hirap talaga. So, tinatry ko po talaga ngayon na i-invest sa tama yung pera ko, ma-handle siya ng tama. Ayun, advice, hihingi ng advice talaga. Kung nabubuhay pa ang tatay mo, ano kaya ang buhay niya o ng pamilya niya ngayong sikat ang anak niya o sikat ang Bini? He must be very proud of me po. Kasi siya talaga yung nangarap maging artista ko. As in, sobrang gusto niya. Kasi hindi siya kumakanta, pero si mama. So, yun pa pala yung factor, no? Kumbaga, yung drive niya, sinamahan pa men na mga memories ng tatay niya, men, na, anak, gusto kitang makita sa TV, men. Gusto kitang mapanood someday, men. At definitely, men, nung unang concert at nung nagtitraining na siya, nung nasa PBB pa siya, nung unang lumabas siya sa TV, men, nanonood yung tatay niya dun sa taas, men. Sobrang proud nun, for sure, men.
po, siya yung kumakanta. Tapos, pangarap niya sa akin, bata pa lang ako, narinig niya akong may boses kahit di pa ako yung totally nakakapagsalita. Pero nasa tono ako, sabi niya, tuwang-tuwa siya sa akin. So, sabi, well, kwento na lang to ni Mama sa akin kasi cute, bata pa ako. Parang pinagmamalaki pa daw ni Papa sa mga workmates niya na ang galing ko daw, kumanta, ganyan. Tapos, pangarap niya talaga mag-artista. So, siguro kung buhay po siya ngayon, proud po siya sa akin. Sa kanya nagsimula yung yung ko ng pangarap ko maging artista. Oo, men. At tsaka ano rin yun, men. Para sa akin, men, gift din siya na kung dun sa boses, men. Gift din siya. Kasi, men, ako ang buhay na saksi, men. Ako, men, sumasali rin ako dun sa school lang naman, yung mga singing na ganyan, nung bata pa ako, siguro mga grade 2, grade 1, sinasali ako ng magulang ko sa mga ganyan, men. Pero, hindi naman ako, alam mo yun, hindi para sa akin yun eh. Hindi para sa akin yung kanta, yung men, yung sayaw. Kasi men, dun, ako parang gusto nila ako lagi isali dun sa mga ganun, sa mga makakahalubilo, sa mga ganun. Though, yun nga, sumali ako doon, kumakanta-kanta ako, di ko kayang tanggapin, mga ganun-ganun eh. Yung mga April Boy dati. Pero men, yun, hindi naman tayo magaling kumanta. Hanggang ngayon naman, men. Parang ganun. Pero yun nga, ang point ko lang doon is, minsan din, kung gifted ka rin talaga, men, tapos, nasama pa doon yung encouragement din, yung suporta din. So, talagang yun, tuloy-tuloy yun. Sa akin naman, full encouragement, men. Nandun na yung suporta, men. However, ako mismo yung wala talaga, men. Wala talagang men, wala talagang bangis pagdating doon sa larangan na yun. Pero syempre, men, nag-excel naman tayo sa ibang bagay, hindi sa pagkanta. Anong naibigay kaya ni Gwen sa tatay niya? Siya na ang operator ng bus ngayon. Hindi na siya nagtatrabaho sa bus. Siya na ang operator, guys. Oo. Dahil siya na ang may-ari ng bus ngayon. Kung nabubuhay pa siya. Yes, sir. Tutulungan ko siya. Oo. Ano pa sa mga misconception sa Bini ang gusto mong i-correct? Lumaki daw po yung ulo namin. Siguro yun nga, dahil sa mga splice videos. Chop video, men. Ang dami kasi talaga eh. Tapos yung iba, on a random day, kunyari makita ka lang na hindi ngumiti, ganyan, maano ka na, kung ano na masasabi sa'yo. Oo, yung mga dire-diretso Oo, kayo na and malakad, hindi kayo kumakaway sa fans. Well, minsan kasi ako person ko niya, may in-ear namin. May nakita akong video na ganun po, na may in-ear na ako. In-ear yung earpiece po sa Oo, pag yung nagpo-perform. Minsan doon, pag nandun na yun, may tunog na, may nagsasalita yung coach namin. So, pag may mga fans, Men, yun. At saka yung mga in-ear na ganun, men, yung isolation kasi nun matindi rin. Para nga naman, kinig na kinig mo. Kasi yung foam doon, usually ng mga in-ear, talagang sobrang solid doon. Para hindi ka agad din matanggal at para at least makinig ka talaga, men, ng maayos. So, dun sa mga nakakaunawa at nakakaintindi doon sa part na yun, men, maintindihan mo talaga. Yung iba nga lang, men, gagawin talaga at gagawing issue yun. sa gilid, hindi ko naririnig. Yun po hindi nila alam siguro. Akala nila na minsan yung mata, gumaganyan, pero nasisilaw lang sa ilaw. Yun yung nakikita sa videos, ganun. Mga hindi na po nila alam. Hindi mo naman may explain pa, ganun. Parang too much information. Ganun. Sorry po sa mga nakikita kong ganun yung Sorry encounter pa nga po sa akin. si Hindi Gwen. ko naman po sinasadya. Hindi ko Kahit lang marinig di niya minsan talaga as in. Hindi ko sinasadya. Kahit hindi naman dapat siya mag-sorry, pero still, nagpakumbaba pa rin siya, nag-explain pa rin siya, nag-sorry pa rin siya, nag-apologize, man. Sinong gusto mong pasalamatan? Of course, yung family ko. Kasi sila yung pinakaunang nagtiwala sa akin, yung mama ko. Grabe, kahit nalubog kami sa utang, sinusupport niya ako sa mga sinasalihan ko po workshop. Kahit wala kaming budget, bibilhan niya ako ng damit, kahit ukay lang. Ayun, syempre, yung family ko. Yung management na, syempre, kung hindi din naman ako natanggap, 'di ba? Saan ako magsisimula? Sila talaga yung unang nakakita ng potential ko, na kahit ako mismo, hindi ko pa alam ba't ba ako natanggap noon, ganito lang ang itsura ko. Pero sila, naniwala sila sa akin. And our fans, iba talaga ang Blooms. As in, para Iba talaga tayo, men. Yung alam mong open-minded, yung alam mong sumusuporta talaga ng legit, men. Hindi yung nagki-create ng chaos, hindi yung nagki-create ng division, hindi yung nagki-create ng separation from other groups. I think yun yung mga solid talaga, men, na mga Blooms. Yung naiintindihan, men, yung
yung mismong industry men na hindi nagki-create ng separation, hindi nang babash ng other groups kasi ganito sila, ganito, ganyan. Yung mga matured men mag-isip, kahit ang edad nila is mga bata pa lang talaga, yun men, ang solid men. Ang amazing na makita silang dumadami, growing, and very supportive. They always have our back. And sa kanila rin kami humuhugot ng lakas. Yes, Lalo sir. sa mga times na sobrang down kami. Yung support nila, messages nila kahit di naman ma-replyan isa-isa. Hindi nila alam, sila din yung nagmo-motivate sa amin most of the time. May lumalabas na may buntis sa Bini. Gaano katotoo ito? Hindi po totoo yun. Wala pong buntis sa amin kahit isa. Wala po talaga. Sa palagay mo, Gwen, hanggang kailan ang Bini magtatagal? Hanggat may Bini, hanggat may blooms, hanggat nandiyan yung ABS-CBN, may Bini po. Hanggat may naniniwala sa amin, may Bini. Ano ang na-realize mo sa buhay? Great things take time and trust the process. Talaga. Yung Ganda process nun, men. ng Bini po, Process, I can say men. na parang walang katumbas. Ang lala po talaga ng ano namin. Pero yun naman yung nagpalakas sa Ano yun men, kumbaga parang sobrang applicable niya sa buhay men. Trust the process men, hindi yung instant gratification na kailangan men pag sa trabaho, manager ka kaagad no. Syempre men, magsisimula ka muna sa simula. Magsisimula ka muna sa mababa at eventually men, dun sa proseso, magiging ganito ka, mapopromote ka, and eventually men, makukuha mo talaga yung gusto mo or yun nga, halimbawa sa business naman, mas lalaki and lalaki. Parang ganun men. amin and nahon kami sa kung ano man yung ano namin ngayon, kalagayan namin po ngayon. Gwen, grabe ka magmahal ng pamilya, no? Solid na solid. Opo. Solido. Buti hindi ka kumakawala sa nanay mo na biglang gusto ko na mag-solo, gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. Ay, hindi ko po kaya. Hindi ko talaga kaya ang iwan si mama po. Kasi kita ko kung paano niya kami ginapang. Nung simula nung nawala si Papa, grabe yung sacrifices niya. Hindi ko siya makita Matik yun. mag-isa. Actually, kahit sabi ko, pagtanda ko, bala ko kahit same compound kami, okay lang. Ako na mag-aalaga sa kanya. Hindi ko po kaya talagang iwan siya ng ganun lang. So, sabi ko, pag nagka-work na ako, babawi talaga ako. Siya talaga priority ko po sa lahat, as in. And kasama ko siyang magiging successful po. Solid nun men, meron pa ba? Solid nun men, ito grabe rin yung ano men, yung storya, yung story dun sa 1 hour men na interview or semi-podcast na pinag-usapan nila men. At nakita natin dun men kung gaano yung pinagdaanan, pinaghirapan, yung suportang natanggap niya dun sa pangamagulang niya, dun sa PBB, and dun sa nakamit na niya ngayon men, na still sobrang grateful sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nakakita sa kanya ng alam mo yon, ng potential. At yun, solid nito men, at hahanap pa ako men ng ibang mga ganitong klaseng type, long form tayo. Mga tropang blooms dyan. At yun men, sobrang solid nitong Monday episode natin. Bini Monday episode na naman nga pala ng inyong tito na. Ang inyong Tito Bloom men. Nandito't palagi men, susuportahan natin to men. Kasi tayo yung taong open men. Open tayo men. Yung ako dito men sa channel ko, kung mapapansin nyo men, sobrang wala akong kumbaga men sa sa pagbabalita, tayo si Mike Enriquez, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyon totoo lamang men. No? Parang ganun eh. Kasi ako napansin ko to mga tropang blooms. Parang there are parang channels na they are parang sobrang isolated nila men, na to the point na dami nilang sinasabi dito sa girls natin men, which is ang ano lang, kumbaga na off lang ako sa mga ganun men. Nakikita ko kasi men, syempre nagsi-search din ako ng mga reaction videos, tapos yung ako parang ganun men na parang dun lang, parang sila men
nandun lang sila sa kulong na box na yun lang dapat. Parang ganun, men. Ako naman, men, since tito na ako, men, wala na ako parang, ano bang tamang term dun? Tito na ako, open ako, men, sa lahat ng groups. P-pop naman eh. Ang ano dito kasi, men, yung P-pop eh. Yung P-pop para mas makilala sa international scene, men. Para bumalagbag sa scene, men. So, regardless yan, men, kung saang camp ka ba ng BINI, ng Blooms, camp ka ba ng ganito, ng ganyan, or camp ka ng international group din, parang ganon. So, yun, men, nandito tayo, men, para suportahan yung sariling atin, men, regardless yan kung anong team ka man. At yun lang mga ka-Blooms, maraming salamat sa panonood. Nag-enjoy ako dito sa interview. Marami tayong natutunan dito. At yun, kita-kits ulit tayo sa next Monday. So, ingat palagi. Good vibes. Subscribes. Peace. Tito Bloom out.